Hello mga kaibigan! Welcome ulit dito sa bahay. Kumusta po kayo mga kaibigan? In this latest update, sobra akong mga kaibigan kinabahan and nabigla ako sa mga update nila Ate Hak doon. So nabalitaan nyo naman mga kaibigan na mayroon siyang karamdaman. So ako din mga kaibigan, akala ko okay na siya. Pero naano ko siya mga kaibigan kasi sabi ko hindi siguro pala talaga okay kasi hindi siya nag-update sa Facebook or nagpo-post. Kaya sabi niya sa akin hindi pa daw siya nagamit ng cellphone niya kasi hindi pa daw talaga maganda yung karamdaman niya. And then pupunta sana sila mga kaibigan kasi birthday nga ni Papa. So kaninang umaga nagchat-chat kami na hindi daw siya makasama kasi masama daw yung pakiramdam ni Ate Hak. So sinabihan ko siya na para makasama siya, hindi dito na lang siya pa-admit sa bayan ng Lapas mga kaibigan para matingnan talaga namin or ma-obserbahan namin kung ano talaga yung karamdaman niya. Hindi dito na lang siya pa-admit sa Lapas kasi malapit lang. And then ako na yung mag-watcher, si Mama na yung magbantay ng dalawang bata, si Teo at saka si Soy Soy. And then papunta kami ngayon. So ayun, si Ate Hak na okay May, salamat gano'n. Nagpasalamat siya mga kaibigan na anuhan ko daw siya, yung watsiran ko siya. Sabi ko walang problema kasi okay naman, wala naman, hindi naman kami busy kasi tapos naman yung handaan ni Aileen, pero mayroon naman kaming kailangan i-prepare yung kay Papa mga kaibigan, pero kasi sakit yon, mayroong karamdaman si Ate Hak, so unahin natin si Ate Hak mga kaibigan. So update ko na lang sa inyo mamaya kung magkita na kami. So ako lahat yung nag-prepare na po ako ng mga beadings, mga hindi nila ako nakadala ng pillow mga kaibigan kasi malaki na yon. So, mga lang, bead sheet at saka kumot lang mga kaibigan yung dala ko, baso, plato, or kutsara in case na mga kaibigan para hindi na kami bibili doon. So, ayun, paalis na kami ngayon ni Dudong Junjun, ayan, nakabihis na siya. And then yung mga bata, tapos ko na sila na anuhan ng mga, doon nang nag-school na sila doon. Si King and Aileen. So si Aileen mga kaibigan sa wakas okay na po siya. Kalpo lang po talaga yung yung ininom ni Aileen na gamot. Ayun, nagka-okay siya mga kaibigan. So okay na po si Aileen. So si Ate Hak na naman mga kaibigan. So ito na, paalis na kami kasi mayroon na kaming na gasolina. So ayan na. Ipadala sa kakarlo niyo. So ito na yung mga bag na mga dala ko at saka damit ko mga kaibigan. Dadalhin ko doon sa Lapas. Carl, dala ni Carl. Ayan. Sus, natumba na. So iwan muna namin si King at saka si Aileen kay Carlo. Siya muna yung bahala dito sa mga bata. So ayan na po mga kaibigan, dito na kami sa Pambod. So nagdala kami ng 2 case kasi order ni Mama. And 2 tubig. So paalis na kami. Ayan, si Gardo versus ninyo mga kaibigan ang doon San Marcos, mayroong nilakad yun. And sa Antinday lang din yung naiwan doon sa bahay nila Mama. Siya po yung nag-alaga ila Papa or nag-atiman mga kaibigan, at saka si Yoyo. Sinang doon sila sa bahay. Grabe kainit, napakainit ng travel namin, pero nagpapasalamat tayo kasi sa ibang lugar grabe ang bagyo. So sa lahat ng mga followers ko sa nabagyuhan, ingat po kayo. Sobrang lakas talaga and grabe po yung baha sa dala ng bagyong Christine mga kaibigan. So ingat po tayo lahat. Okay naman po kami dito, hindi po namin nararamdaman yung bagyo, yung hangin lang mga kaibigan. Malakas always yung hangin dito sa amin. So ayan na mga kaibigan, napaaga talaga kami dito. Akala ko kami na yung hindi akala namin late na kami, pero kami pa rin yung nauna dito sa hospital mga kaibigan. Nag-standby na kami dito, antay kami kay Ate Hak. So hindi pa sila nakarating kasama sa Ibianan. So hindi ko alam kung ano yung sinakyan nila. So inuna sana ni Dudong Tutot, nagmotor sana sila para mabilis lang siya mapunta dito. And ayan, nandito na si Dudong Junjun. Sabi niya na ang tagal naman kasi kanina baka late din yung pag nila prepare kasi hindi inasahan ni Ate Hak na makasama siya mga kaibigan kasi gusto niya sana magpaiwan na lang doon kay Mama para kasi sa birthday ni Papa mayroon namang makaprepare doon kay Papa mga kaibigan kasi wala si Mama, kaya gusto na lang ni Ate Hak pauwiin si Mama. So dito na yun, hintayin na lang namin, update ko na lang sa inyo. Tos, ginoo ko sa karga niyo. Hey! Ano si Ate Hak? Hayuk!
kanimo, may uno na ba? Hi, Timo. Timan Eder. So, yan na mga kaibigan, dito na kami. Check up na namin si Ate Hak. Yan na mga kaibigan, nakuna na po si Ate Hak ng na-check up na din siya. And then, nakuna na siya ng dugo. And then, kailangan daw siya x-ray mga kaibigan. Kaya, ayan, nandito na ako nagbayad. Buti meron akong cash. Ako muna yung nagbayad mga kaibigan. So, yan doon na sa Ate Hak, naghintay na sa x-ray. And then sila mama, busy pa din sa pag-prepare sa amin sa mga gamit. Kasi ako lang yung maiwan dito. So at least mga kaibigan na ma-admit na si Ate Hak, okay na po ako doon, na po ako mag-alala. Kaya update na lang talaga mga kaibigan. Ayan na mga kaibigan, mga kahak. Ayan na si Ate Hak, first time sa buong buhay niya. First time niya ma-x-rayhan, first time niya makuna ng dugo. Grabe, pati ako sabi ko, Ate Hak, huwag kang tingin. Kubuga isa mo ako. So ayan na, dito na kami. Ayan. First time ko din makapasok dito sa x-ray mga kaibigan. Oh my God. Napakalamig ang aircon. Okay talaga mga kaibigan. Yan mga kaibigan, si Ate Hak, kawawa naman mga kaibigan. Sinabihan ako ng nurse na labas ka muna, tapos sumabay si Ate Hak sa akin. Ay, naku ni Ate Hak mga kaibigan, grabe. So, natuwa na lang ako mga kaibigan na matulungan ko sila. And then, si Mama, nawatseran ko na, and then si Ate Hak mga kaibigan. So, sana meron ng result sa kanyang mga karamdaman mga kaibigan na yun. Ang dami ko nang nabayaran. So, nagkuna na siya ng, ng ihi po. And then, yung na lang po, tain na lang niya. So, ayan mga kaibigan, dahil pinarelax ko muna si Ate Hak kasi yung x-ray niya, mamaya pa daw alas 3. So, ang oras today is 10:40 pa mga kaibigan ng Suitiyo. Pinunasan ko yung muka kasi napakadumi na, kasi iniwan muna sila ni Mama Inday dito. At saka ni si Dodong Junjun. And iniwan ko muna doon si Ate Hak kasi pinatulog ko muna siya para kumalma yung fever niya. And pinainom na siya ng biogesic ng nurse para bumaba yung level ng fever niya. And then, kumain kami dito mga kaibigan sa waiting area dito. Kumain kami ng fried chicken 20 pesos at saka kanin 10 pesos kasi hindi pa kami nag-breakfast ni Dodong Junjun. Ayan. Kuha daw si Dodong Junjun ng na kasi nakapupo si Tiyo mga kaibigan. Nakapupo ang baho. Tiyo, Up. So, kailangan namin hugasan. Yan, hi, Soy! Hi! Ka-cute! Yan na mga kaibigan. Kain na daw sa Ate Hak kasi baba na yung level ng fever niya. So, sabi niya ngayon pa daw siya gumana kumain kasi bumaba na yung fever niya. Thank you, Lord. So ayan mga kaibigan, latest update, dito po ako ngayon sa Palawan kasi nagpadala po si Ate Maninay pang gastos namin dito mga kaibigan. So thank you Ate Maninay and Kuya Caleb, always care talaga dito. And naawa ako mga kaibigan kay Ate Maninay kasi gumising talaga siya kahit natulog pa sila, kasi ngayon tulog pa yun sila, pero gumising talaga siya and kinumusta si Ate Hak and then kami. And kabago lang padala ni Ate Maninay mga kaibigan sa birthday ni Papa, kaya hindi pa nahanda mga kaibigan. Meron namang problema si Ate Hak and then si Aileen ko din mga kaibigan, kaya si Ate Maninay pa rin yung nagpadala. So thank you talaga Ate Maninay, more blessing, and amping ka din dyan sa Finland ate kasi malayo din kami. So ito lang talaga yung maitulong ko sa kabaitan ng mga in-law ko mga kaibigan, sister-in-law ko, kasi mabait din sila sa akin. Kahit anong problema ko, sumusuporta talaga sila, kaya ito na lang yung maibabalik ko sa kanila, yung pag-support ako sa kanila. Kaya ayun, masaya na ako kasi nakita ko sa Ate Hak na siya, magsasalita na, and then meron na siyang lakas ulit. Kaya update na lang talaga mga kaibigan sa result sa x-ray at sa lahat, sa ihi niya or anuman yung karamdaman niya na paulit-ulit yung fever niya. So ayan mga kaibigan, 2-8. So pinuntahan ko yung x-ray ni Ate Hak kung kumusta ba, wala ba siyang mga karamdaman. So hintayin ko na lang dito. Tapos mga kaibigan, meron ng x-ray. Iyan lang daw po yung hinintay ng doktor mga kaibigan, na para maanuhan na si Ate, di madesisyonan. Hello mga kaibigan! Ayan,
happy na si kaibigan ninyo kasi hindi na po ma-admit si Ate Hack. Pero alam nyo mga kaibigan, grabe talaga si Lord. Kasi pagdating pa lang ni Ate Hack mga kaibigan, grabe ang init niya. Tapos pinainom lang siya ng nurse. Thank you din sa nurse. At saka kay Doc na pagpainom mga kaibigan ng Biogesic kay Ate Hack, kumalma talaga kaagad yung hilanat ni Ate Hack, yung fever niya. Sabi ni Doc mga kaibigan sa x-ray na wala daw problema yung ano ni Ate Hack sa ano niya, baga or sa ano mga kaibigan, lahat dito banda sa dibdib natin mga kaibigan yung in-x-rayhan, wala daw problema. And then about sa ihi ni Ate, meron daw konti meron daw konti lang na ano yun, hugaw. And then ano yun mga kaibigan ba, tapos sa ano niya, sa ubo niya lang daw po talaga ko mga kaibigan yung inano ni Ate Hack, na hindi siya makatulog ng maayos. And then matamlay siya dahil sa ko. And then hindi siya makakain ng maayos kaya sobrang natamlay siya. And then meron na kaming reseta. Ang gaganda ng mga reseta para daw mga kaibigan ma-okay na daw si Ate Hack. And then bili na ako ngayon sa pinadala ni Ate Manny na ibili namin ng gamot niya. And then pauwi na kami mga kaibigan. So pa-xerox muna ako sa result ng x-ray kasi hingiin namin mga kaibigan. So sabi ni Doc, kapag maglagnat daw sa Ate Hack or walang alibyo sa kanyang nireseta ng 3 days, ibabalik daw namin si Ate Hack dito. Pero sana mga kaibigan, pag-pray nyo na hindi na po, okay na po si Ate Hack. Mga kaibigan, baktas na naman tayo kasi walang tao doon sa Xerox. So dito muna ako sa pharmacy. Unahin ko na lang bili yung gamot ni Ate Hack para mamaya balik na lang ako sa Xerox mga kaibigan. So dito, nandun pa sila Ate Hack, pina-stay ko muna sila. And then chat ko pa yung sasakyan namin na si Kad. So thank you Lord, makaating kami sa birthday party ni Gardo Versosa. Update na lang mga kaibigan. Ito ako sa suki kong pharmacy. So mga branded yung sabi ng Doc, na branded daw yung kailangan bilhin kay Ate Hack para kaagad-agad daw maalibyuhan daw po. Nagpa-x-ray pala si Doc mga kaibigan kasi akala niya merong TB si Ate Hack, pero pati si Doc mga kaibigan nasayahan na walang problema sa ano ni Ate Hack. So yan na mga kaibigan, binawalan si Ate Hack, pero opo, happy na ang all. Pasalabas na po kami. So naka 600 pesos kami sa gamot ni Ate Hack. Ayan na, palamig muna kami dito kasi kailangan ko pa bumalik doon sa sa Xerox kasi walang tao doon. We are here sa Agbango na mga kaibigan. Parang ka sakto. Ubo, ubak. Yeah. Ayan na mga kaibigan, dito na kami sa Bambot. Ayan na. So, mami to, nandito na yung box mo. Nadala na naman ni mama. Mama Rami na nagdala. Ayan, Soy! Ayan, grabe ang saya ni Soy Soy mga kaibigan, no? Malayo pa kami, nag-clap na yung dalawa at saka si Tio. Yehe, yehe! Palu! Yehe na ye! Palu! Dito na kami, alas 4. Palu! Asa Palu? Tata! Palu! Nana, buk kami. Palu! Pakpak kay siya. Hi! Karga muna. Thank you mami to. Oh mami. Mami to, ayan na po yung package na bigay mo kay mama ko. Salamat. Salamat po. Aray. Akyat muna tayo dito mga kaibigan kasi marami pang kailangan i-diskarga. Grabe nila dyan, oy. Ay, ang bagyo. Amo na yo. Grabe ang dala nila mama, oh. We are here, kainan sa dala ni mama. Welcome to Agusan Mars. Yehe, masaya na kami mga kaibigan kahit lansunis lang. Ayan na, oh. Happy na ang all. Ayan na po yung box na
karton na grocery ni mama para sa pahanda ni papa ngayong 26 birthday niya mga kaibigan. Iyong. Yeah. So bye-bye na kami mga kaibigan kasi si Aileen daw doon nagbalik daw din yung lagnat in this update ha.